Galang po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Genesis chapter 24 verses 26-27 at ito po ang sinasabi, "And the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I, being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren." Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan po sa lahat. Muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa pagkakataon po muli na mapagbulay-bulayan po inyong salita. Ama, samahan at tulungan niyo ang bawat isa po sa amin. Mangusap po nawa ang banal na Espiritu sa bawat isa po, Panginoon. Ama, itago niyo po ko sa likod ng inyong kapangyarihan. Muli, Ama, tinataas ko po ang inyong pangalan. Binabalik po sa inyo lahat po ng papuri at pasalamat sa matamis pa ni Kristo Jesus. Amen. Ayan po, maaari na po kayong makaupo. Ayan. Ayun. Andun na pala yung text. Okay. Sandali lang po, ha. Kuwan po ako eh. Ang tawag nito, old school. Yan. Notebook. Gaya nga po ng sinabi po sa ating text, ito po ay patungkol po kay Abraham, kay Isaac, sa servant, at saka kay Rebecca. Kung babasahin niyo po yung buong chapter 24, it speaks about parang love story. Yan. Kung paano naging mag-asawa si Isaac at saka si Rebecca. Well, hindi po yun ang focus natin ngayon. Akala nyo, kikiligin na yung mga young people, no? Kasi akala nila patungkol sa pag-aasawa to. Well, partly yes, kasi yung po, dun umikot po yung kwento ng ating mga characters. Pero sa gabi ito, ang titignan po natin ay yung sa parang kumbaga pinaka-main character ng chapter 24. For information, yung chapter 24 is the longest chapter sa book of Genesis. Imagine, mas mahaba pa yung kwentong ito kumpara doon sa kwento ng creation. Di ba? Makikita nyo. Bakit? Dahil 67 chapters po lahat, ay 67 verses po lahat yan. So mahaba po siya talaga. At nakakatuwang isipin kung paano po umikot yung kwentong yan. At marami po tayong katotohanan makikita po dyan. Una, sa ating kwento ay katulad nung nabanggit na po ni Brother Josie nung nakaraan, na inutusan po niya yung servant niya. Actually, dun, kung babasahin niyo po yung mga ibang commentaries patungkol po sa chapter na ito, kine-question nila, sino kaya yung alipin na ito? O yung servant na ito? Well, ang sagot po dyan, nandun sa chapter 15. Okay? Nakikita po natin yan sa chapter 15, verse 2. At dyan po binanggit yung pangalan ng kanyang servant. Dyan nyo po makikita yan. Si Eliezer. Yan. Medyo nabubulol po pag binabanggit ko. Hindi ko alam kung Eliezer o Eliezer. Parang gano'n. Kung ano man po ang banggit po dyan. Pangalawa, binanggit din po sa chapter 24, verse 11. At ito po sinasabi, "And he made his camels to kneel down without the city by the well of water at the time of evening, even the time that women go out to draw water." So, ito po yung senaryo na to, yung pag-aaralan po natin. Ibig sabihin, dumating po itong servant na ito sa lugar kung saan sa inutusan ni Abraham, gabi na. At sabi dyan, sa ilang verses na banggit, ang inutusan niya yung servant, pumunta doon sa mga kamag-anak ni Abraham. Ang sabi, pumunta ka doon sa mga kamag-anak ko sa Mesopotamia. Now, present day, pag sinabing Mesopotamia, ang unang papasok sa kaisipan nyo, ito po ay yung bansang Iraq po ngayon. Pero hindi po pwedeng sa Iraq po yan. Dahil sa pag-aaral po kung isa-isahin niyo po kung saan po talaga yung lugar na yan, hindi po doon.
Dahil yung time para makarating po ron, masyadong matagal, kumbaga. Ang sabi nga po ng ibang mga commentaries, it took him, yung servant, 17 days para marating po yung lugar na yon. At pagdating niya nung ika-17 day, gabi na. Ayan. Would you know na ilang camels ang dala niya? Nabanggit din po dyan, pero hindi na natin titignan. 10 camel. Imagine niyo yun. Sabi nga ganyan, may narinig akong pastor, sabi nga ganyan, alam niyo ba kung gaano kamahal ang isang kamelyo? Sabi nga ng ganyan, ang halaga daw po niyan is $55,000. Okay? $55,000. Kung titignan niyo po yung value niyan. Ordinaryong camel lang po yan. Ilang camel po ang dala? 10. So, ibig sabihin talagang maraming dala-dala po itong servant na ito. Ayan. And, dun sa verse 14, makikita rin po natin, introduction lang po ito, no? Ito yung detalye ng prayer nung servant na ito. Sabi nga yan, sa prayer niya, sa verse 14, dali lang po, ha? Ayan. Ito po yung prayer niya. Though nagsimula po yan sa verse 12. Sa verse 12 kasi, and he said, O Lord God, of my master Abraham. Doon po nagsisimula, I pray thee, sabi niya. Pero yung detalye, nandun po sa verse 14. Sabi niya, and let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. And it came to pass. So, ito na, nangyari kaagad. Iyan po yung senaryo ng pag-aaralan po natin ngayon. Nung nanalangin yung servant, anong sumunod na ginawa niya? Ang sagot po niyan, nandun sa verse 26, ang sabi niyan, and the man bowed down his head and worshiped the Lord. Ano pong ginawa ng servant nung tinugon yung panalangin niya? Nag-worship daw po sa Panginoon. Yun po yung ginawa ng servant. Sa madaling sabi, kung titignan po natin, itong dalawang talatang ito, yung verse 26 and 27, ay nagsasabi o dinideclare na pag sumagot ang Panginoon sa ating mga panalangin, dapat ang tugon natin ay mag-worship sa Kanya. Okay? Yung po dapat. At makikita rin natin sa pag-aaral natin ito, sa mga hindi pala. Sa dalawang talata, specifically, yung verse 26 and 27, na yung tatlong realidad, kung bakit naging ganito yung tugon ng ating servant, o yung servant na ito. Nanawa sa ating lakad na mananampalataya, ganoon din po yung magiging tugon natin pag tayo po ay katulad mamaya pagkatapos mo nung simpleng mensaheng ito, ay ganun din po nawa yung tugon natin na mananalangin tayo, sasambahin natin yung Panginoon, magpapasalamat tayo sa kabutihan po niya. Yan po yung pag-aaralan po natin. At una po dyan, yung first na katotohanan, ang sabing ganyan, God's guiding hand. Doon pa lang sa kwento po natin, makikita nyo na po kung paano kumilos yung Panginoon. Would you imagine, 17 days na magta-travel ka, wala pa hong GPS, walang Google Maps. Naisip nyo po ba yun? Walang Google Maps. Wala ring mga trail.
Alam niyo ba nung unang panahon, kaya po sa Psalm 23 binanggit, Thy rod and thy staff comfort me. Alam niyo bakit? Dalawa po yun. Yung rod is yung mala parang ito. Ang description po niyan, para ho yan yung batuta ng pulis. So medyo hindi po kahabaan yan. Okay? Ang purpose po niyan is to ward off yung mga wild dogs. Nung panahon na yun, marami pong mga mababangis na hayop. Yung staff, obviously, alam nyo naman po yun, yung stick na parang may paliko daw na gano'n. Ang purpose po naman yan is para yung mga alagang tupa o kung kambing man yan, hinihilang gano'n pag medyo lumalayo na. Yun po yan. Yun po ang purpose niyan. Kaya po, dito makikita nyo, dun sa pag-aaralan po natin, kung paano kumikilos yung kamay ng Diyos. So, yung possibility dun sa utos, dun sa servant na yan, parang napaka-imposible. Doon pa lang sa umpisa sabi nga yan, di ba, nagdududa na, paano kung hindi sumama? Alam niyo po yun? Parang ganyan di ba? Minsan, may mga prayer request na, sana sumagot, oo. Yan. Lalo pag yung, dito sa atin, di ba, kailangan magpaalam muna, tapos papaalam mo sa magulang. Di ba, ang prayer ng mga natin, Lord, sana pumayag. Just imagine, never sila nagkita, never sila magkakilala, magta-travel ng 17 days, tapos ang prayer nung servant, sabi niya, Panginoon, nakatapat na siya doon sa well. Nawa yung tutulong sa akin na babae ganito, hihingi ako ng tubig, tapos bibigyan niya ng tubig, tapos papainumin din yung kan. Imagine specific. Yun po yung hinihingi niya. And then, what happened? Ayan. Biglang may isang damsel lumapit. At ganun nga ang ginawa. Eksaktong-eksakto kung ano yung prayer niya. Nakakatuwang isipin, minsan tayo rin ganyan. Nagpre-pray. Pero, ang problema, pray lang. Wala po yung antag nito. Wala yung kilos ba. Kaya nga makikita po natin dito kung paano kumilos yung kamay ng Panginoon. Una, yung paano bang makukuha natin yung kamay ng Diyos para kumilos din. Una, yung sabi nga yan sa verse 27, sabi pong ganyan, nililipad yung ko palagi. Dali lang po. Ayan. Sa verse 27, sabi nga yan, verse 27, being in the way, yan. So, anong ibig sabihin yan? I being in the way. Ibig sabihin, sumunod na po siya. Ginagawa niya ni assignment. Minsan, sa mga bahay po natin, ganito yan Anak, magugas ka na. Yes po. Wow, ang ganda ng sagot. Yes po. Diba? 5 minutes later. Anak, maghugas ka na. Yes, Dad. Wow, ang ganda ng sagot, di ba? 5 minutes later. Same pa rin. Pero this time nga round, pag tinawag mo na, Keith Daniel F. Medina. Mahaba na. Ibig sabihin, sagad na. Di ba? Sabi nga ganyan, obedience is not just saying yes. Obedience is not just saying yes. Ang sabi ganyan nung nakuha kong quote, sabi ganyan, it is doing it right away. So, walang kwenta, yes po, Dad. Opo, wala ka namang ginawa. The servant, nung kinumission ni Abraham, being, ang sabi nung exact word dito sa ating verse, being in the way. Nandun na, lumakad na. So, ibig sabihin, kung gusto nating kumilos yung Panginoon sa mga sitwasyon po natin, sumunod ka.
Sundan mo yung path. May pagsunod. Yan po yung una. Pangalawa, ano ba yung proseso? Yan. Yung proseso, sabi, binanggit dyan, he prayed specifically and expect God to answer. Specific yung prayer niya. Pero ini-expect niya, sasagot at sasagot ng Panginoon. Minsan tayo pag nanalangin ka, pero nag-iisip pa rin, kasagutin kaya ng Panginoon? Papagalingin kaya ako ng Panginoon? O di yan, katulad ng prayer ni Ate Lani. Lord, sana maalis yung bara. Pero ang maganda kay Ate Lani, Lord, pero ginagawa niya na ng bakaan, di ba? Pero andun pa rin yung circumstances eh. Andun pa rin yung pagsunod. Ginagawa niya na dapat gawin. Hindi siya yung, Lord, sana maalis na yung bara, pero wala siyang ginagawa. Hindi po siya gano'n. Nakikita niyo yung difference? Ayan po yan. You pray, and then you do something, you move. Para makuha mo yung pagkilos ng kamay ng Panginoon. Pangatlo, yung providence. Ito na yung pinakamagandang part eh. Lahat ngayon ng mangyayari, nagkatotoo. Bakit? Nagtiwala siya, nanalangin siya, sumunod siya, kumilos siya. And then God moved. Kumilos yung kamay ng Panginoon. Madalas, tayo, pag tayo ay nananalangin, minsan parang gusto mo, Lord, siya na nga ba? Kailangan ganito ha. Kailangan ganito mangyari. Pag nagpaalam ako, dapat okay ka agad. Alam mo po yun, yung you expect na ganun din yung magiging tugon ng Panginoon. Pero ang sinasabi po rito, sumunod ka lang at hintayin mo kung ano ipapakita ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagkilos ng Panginoon ay during kung nandun ka na, along the way. Hindi po siya sasagot nang nag-pray ka ngayon, o mamaya andyan na, hindi ganon. You have to be there. Paalam ka nga ng paalam, pray ka ng pray. Hindi ka naman lumalapit sa magulang para kausapin. Paano kaya yun? Anong mangyari? Wala. Tingnan yung servant, nanalangin siya. Hindi naman siya pumunta. Anong mangyari? Wala. It's the same thing. You pray and then you move. Yun po yung sinasabi po dyan. Pangalawang katotohanan, una yung kamay ng Diyos. Pangalawa, ay yung, sabing ganyan, God's gracious heart. Ano nga bang pinapakita dyan? Sa verse 27 pa rin, sabing ganyan, eto, yung after nung sabi niya, Lord God of my master Abraham, who hath left destitute my master. Sabi niya yan, of his mercy and his truth. May binanggit po yan, dalawa. Mercy at saka yung truth. At makikita po natin dyan, sabi nga yan, ano ba nga yung mercy? So una, yung hand of God, pinakita po dyan. Ngayon naman yung God's gracious heart. Ano ba yung makikita mo dyan? Kung gaano ka-gracious yung Panginoon. Una, binanggit po dyan yung mercy. Ano nga ba yung mercy? Pag sinabing mercy, God is withholding what we deserve. Example po niyan. Di ba sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. We deserve death. Bakit? Nagkasala tayo eh. Pero dahil merciful ang ating Panginoon, pinadala niya si Jesus Christ para po sa atin. We deserve hell. Bakit? Pasaway po tayo eh. Pero may mercy ng Panginoon. Kaya po, sa lahat po na nakaupo dyan,
Kung ikaw po ay nakaupo dyan at nagdududa ka kung na-attain mo na yung mercy to, you still have time. Ask God. Pangalawa, binanggit din po dyan yung truth. Yung truth po dyan, ito. Ano ba yung pinasanabi ng Panginoon? Nangako yung Panginoon kay Abraham. Ikaw ay magiging ama ng marami, sindami ng buhangin sa dagat. Totoo yung Panginoon. At totoo pa rin niya yung pangakong yan. At ito po yung nangyari, di ba? Yung truth. Yan, trusting what God has said. Ito sinabi dito eh. Yan yung sinabi ng Panginoon. Pagtiwalaan po natin yan. Kaya nga pag sinabi nung verse ng Bible, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Minsan, pag tayo po ay nandun sa lowest, ang ganda ng topic last week eh. Di ba yung mga after ng preaching ni Pastor, yung topic. Ano ba yung nag-strike sa'yo rito? Isa-isa nag-share. Sabi ko, ang shinare ko last week, yung serving one another. Sabi ko, for the longest time, na-experience namin yung lowest. Hindi naman sa nagba-backslide ka or something. Pero dumaan kami doon sa lowest point ng life namin. Para bang nandun ka sa baba. For all the while, kami po yung nagvi-visitation, nagba-Bible study, nagtuturo, and everything, lahat. Pero dumating sa point na ikaw din pala yung kailangan bisitahin. Alam niyo po yun? Hindi kami sanay na kami yung dinadalaw. Pero pag ikaw yung dinalaw, ibang klase po pala. Tumatak po sa isipan namin yon. Isipin mo kung yung dinalaw mo, ganun din pala yung sitwasyon. Ikaw pala yung huling tao para ma-uplift yung kaluluwa. Or ikaw yung huling taong dadalaw sa kanya magwi-witness, sa susunod na linggo mamamatay na pala siya. Yun po yun eh. Kaya makikita po natin, yan yung pangako ng Panginoon. Yan yung mercy ng Panginoon. Diba? Bago kunin ang isang tao, naniniwala po ako, hindi pwedeng papalipasin ng Panginoon na walang maghahatid ng magandang balita po sa Kanya. Yan po yung mercy. Yan po yung truth. Message niya, yung truth. Yan po. Na kung ano man ang pinangako ng Panginoon, tuto pa rin niya. Ika nga, ano man ang mangyari, mabaliktad man ang mundo, mangyayari po yan. Anong manifestation? Well, sabi nga, God's mercy and truth were not abstract ideas. Diba? Prayer nung servant, ganito, ganyan, ganyan. Ano nangyari? Nangyari nga. Would you imagine? Alam niyo ba, diba, sabi nung servant, bigyan mo ako ng tubig galing dyan sa pitcher mo. Anong ginawa ni Rebecca? Binigyan siya, right? After niya, anong ginawa niya? Pinainom niya yung 10 na camel. Sa panahon natin kaya, meron kaya na isang dalaga magpapainom na 10 camel? Alam niyo po ba kung gaano karaming litro ng tubig ang iniinom ng isang kamelyo? Sabi nga ng isang commentary, 450 liters of water ang inubos ng 10 kamelyong yan. Just imagine kung gaano karami yun. Diba parang isang delivery truck ng tubig na yan. Ang galing, no? And yan po yung gracious heart ng Panginoon. Para po yung lighthouse. Yung lighthouse, alam niyo naman po purpose ng lighthouse, di ba?
Nasa kanto ng isang isla yan eh. Tayo, isla po tayo. Nandun sa kanto. Pag dun sa dagat at may bagyo, yan po yung reference point ng mga sailors. Para alam nila kung tatama na sila dun sa dulo ng isla. Ngayon, pag yung ilaw matagal pang tumatamang ganon, malayo pa sila. Pero pag sunod-sunod na ganon, ay lapit na yun. Iyon po ibig sabihin nun. Ganon po yung lighthouse. Ngayon, pag may bagyo, yan, malaking problema yan. Kahit na umiilaw po yung lighthouse, hindi po nila makikita. Yung lighthouse ay parang Panginoon. Yung ilaw ng lighthouse ay Panginoon. Pag may mga bagyo, yung ilaw na yan, minsan hindi nyo na po makita. Pag may mga bagyo sa mga buhay po natin, parang minsan hindi mo na nakikita yung Panginoon. Tama po ba? Pero hindi nawawala ang Panginoon. Andiyan pa rin po yung Panginoon. At gracious pa rin po palagi ang Panginoon. Kaya nga po mahalaga, nakilala mo yung Panginoon mo. Alam mo na nandyan siya, ano yung term nila dyan? High water man yan, low water yan, may bagyo o wala. Alam mo nandyan yung Panginoon. Ganyan po ka-gracious yung ating Panginoon. Una, yung kamay ng Diyos. Pangalawa, yung God's gracious heart. Sa prayer ng servant, sabi niya, the servant did not see the answered prayer. He saw the character of God. Nakita mo yon? Nawa sa mga pagtugon ng Panginoon sa mga prayer po natin, hindi po tayo nananalangin para sagutin ng Panginoon yung panalangin natin. Nananalangin tayo dahil nananampalataya ka sa Panginoon. Yun po yun. That's the difference. Yung pangatlong katotohanan na makikita po natin, God is worthy of honor. God's sons, God's gracious heart. The third truth is, God is worthy of honor. Katulad ng sinabi sa Revelations 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Bakit kaya nag-bow down ng head yung ating servant? Sabi ngayon sa verse 26. Ang ganda po nung verse 26 eh. Hindi ko nga alam kung bakit nauna. Siyempre, mauna magpapay ka tapos yung pagpupuri niya nandun sa pakalawang verse, di ba? Sabi ngayon sa verse 26, And the man bowed down his head and worshiped the Lord. Wow. When was the last time na sinagot yung panalangin mo at ang unang reaction ay yumuko at nagpuri sa Panginoon? Madalas tayo pag sinasagot ng Panginoon, yes, parang ganun lang eh. Alam niyo po yun? Parang, ay, galing ko talaga. Wow. Galing na diskarte ko. Parang ganun. Pero dito po, pinapakita po ng servant kung gaano po siya, okay, ka-engross dahil sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin po niya. Ang unang-unang gagawin niya ay mag-worship sa Panginoon. Magbibigay puri sa Panginoon. Nawa ganun din po yung response natin. Minsan hindi ganun eh. Iba yung response natin eh, di ba? Para bang, oops, galing ko talaga. Believe na ako sa sarili ko. Which is not. Dapat hindi po ganun. Kaya nga, makapapansin nyo, ang sabi dyan sa verse 26, and, sabi nga yan, and the man bowed down. Pag sinabing bow down,
yung posture niya, the posture, pagyuko ng ulo, it's a sign of humility. Kasi pag hindi ka nag-worship sa Panginoon, ay, ang galing ko. Nakita nyo, being proud. Nakaganon ka eh. Parang pinagmamalaki mo sa Panginoon. Kung gumawa nito, wala kang kamay dito. That's it. Pero pag ina-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung hand of God, yung grace of God na kumilos po dyan, you will definitely bow down your head and worship God. Pangalawa, yung praise, sabi niya, sabi nga yan doon sa 26, bow down his head and worship the Lord. Yung praise niya, and sabi nga yan, and he said, blessed be the Lord God of my master Abraham. Nakita nyo? Pabalik ka sa Panginoon lahat. Of course, nakita rin po natin ano yung priority niya after na tinugon yung panalangin niya. Nag-worship po siya sa Panginoon. So we see the posture, we see the praise, and then we see the priority. Nag-worship siya. Kaya nga kung babasahin niyo po yan, dahan-dahan, yung verse, yung chapter 24, matutuwa po kayo. Nakita niyo yung reaction? Imagine mo, Panginoon, sana ganito, ganyan. Tapos bilang, sumulpot si Rebecca. Tapos nagsalita siya. Nakita niyo, anong unang magiging, kung ikaw kaya yung nandun sa sapatos nung servant na yan, siguro, ganun din siguro magiging reaction mo. Magpapatirawa, tag doon sa Tagalog, yung hihiga, tirapa ba yon? Yung hihiga ka pa, pagpapasalamat ka talaga. Imagine, walang GPS, walang guidance whatsoever. Narating mo. Specific pa, yung kamag-anak ni Abraham, yung natagpuan mo. Diba, tinanong, kaninong anak ka? Wow! Kung hindi ba naman kami ng Diyos na kumilisan, that is impossible. Hayaan yung gamitin ko po yung ilustrasyong ito, no? Nung kami po ay nagkakilala ni Nimpa. Love story na, makikilig yung mga young people no? Mga young people, makikiligin niya. Magmula nung nakakilala po sa Panginoon, ang prayer ko, sabi ko ganito, Panginoon, bigyan niyo mo ako na mapapangasawa, nurse. Specific po yan. Okay? And then, siyempre, dumaan ang panahon, nag-aral, nagkaroon ng trabaho, and everything. Would you believe, nung nagkakilala kami, hindi namin alam na baptist kami pareho? Naging pasyente niya ako. Ako po ay nagtuturo sa Samson. Siya po ay nag-work dun sa isang clinic na nagre-render ng services, ng medical services sa mga empleyado katulad ko nung time na yon. And from then, imagine, nung first date po namin, ito, konti lang. Yung first date po namin, sabi yan, sa Jollibee po, dun, sa kanto ng Buendia. Yan, specific pa yan. Sabi nga yan, umorder na ng pagkain, nandiyan na yung pagkain. Pray muna tayo, sige. Nag-lead ako ng prayer. Ako nagpe-pray, siya nakatingin. Tapos, after ko nag-pray, di ba, in Jesus' name, amen, gano'n, di ba? Unang tanong sa akin, baptist ka ba? That's the only time na nalaman namin pareho kaming baptist. That is the hand of God. That is the grace of God. Worthy ba ang Panginoon para magbigay puro yes? Diba? Ganon din siguro sa mga kwento nyo, sa mga love life po ninyo. Sorry na lang mga young people, wala pa kayo. Sana all, sasabihin na naman yung mga yan. Nawa, sa pagtatapos po natin,
makita po natin yung kung paano naging ganito yung response nung ating servant o yung servant po ni Abraham. In conclusion, ito po yung tanong para po sa atin. Sabi nung ating servant, I, being in the way, the Lord led me. Are you in the way? Or in the way of God? Pag sinabing, are you in the way, ibig sabihin, sumusunod ka na nga ba sa Panginoon? Or in the way of God, ikaw yung umahad lang dun sa pagsunod. Hinahad lang mo yung pagsunod mo. The servant walked, lumakad siya, sumunod siya. And God directed. Are you walking in obedience or waiting in hesitation? Ibig sabihin ng obedience, sumusunod, kumikilos, hindi lang nananalangin, hindi lang nagsasabi ng yes, pero may ginagawa. He trusted God and God provided. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan pinakita niyo po itong gabing ito.